Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Patay ang isang pulis matapos magulungan ng 10-wheeler sa C3 Road sa Caloocan kanina pong madaling araw. Ang biktima, pauwi na raw sana galing sa 24 oras na duty sa State of the Nation address ng Pangulo. Balita natin ni James Agustin. Nakuna sa CCTV ang pagdaan ng 10-wheeler sa C3 Road, Caloocan pasado alas 2 na madaling araw kanina. Ang sumunod na nakita, isang motorcycle rider na nakatumba sa kalsada. Nagulungan pala ng truck ang rider. Isinugod ang rider sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa isang saksi sa 5th Avenue pa lang ay nakasabay na niya ang rider. Napansin ko na gumigiwang na siya, nagpaling-paling na. Ang sa unahan namin may trailer. Pagdating doon sa trailer, gusto niyang umubertik. Pagpaling niyang ganun, pumalo siya doon sa driver side. Pagpalo niya sa driver side, kumaskas na siya doon. Pagkaskas, doon na siya natumba sa may gitna. At doon na siya kinain ng 2 gulong. Kinumpirma ng mga kaanak na isang pulis, ang 33 anyos na nasawing rider. Pauwi na raw ang pulis sa kanyang bahay sa Caloocan mula sa kanyang duty sa SONA nang mangyari ang aksidente. Galing po siya sa SONA kasi naka-duty siya 24 hours po. Siguro yung pagiwang-gewang na yun, sa sobrang antok niya na, ikaw ba naman mag-duty ng ganong oras tapos nakamotor ka, diba? Halos magpo 4 years lang siyang naging pulis eh. Siyempre, napakasakit naman po. Nasa kusodiya ng Caloocan Police ang 37 anyos sa truck driver. Galing daw siyang Pampanga at magde-deliver sana ng mga kargang hollow blocks sa Malabon. Nagulat na lang po ako nung biglang bumangga sa sa truck. Pagtingin ko naka-andosay na yung tao. Humingi po ako ng pasensya sa kanya kasi hindi naman po namin kagustuhan yung ganyan. Marap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Isa ang nasawi sa kasagsagan ng masamang panahon sa barangay Talandang, Davao City. Ayon sa Office of the Civil Defense Davao Region, tinangay ng rumaragas ang tubig sa creek sa Purok-Pisa ang lalaking 54 na taong gulang. Mahigit 300 pamilya ang apektado ng baha sa 6 na barangay sa lungsod. Napinsala ang maraming bahay at mga pananim dahil sa matinding baha. Nabalot din ng putik ang maraming kalsada at naapektuhan ang supply ng tubig. Sa Barangay Budas, stranded ang maraming motorista kasunod ng pagguho ng bahagi ng Davao-Bukidnon Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways, isang lane na lang ang maaaring madaanan. Sa Colombio, Sultan Kudarat naman, nagpatupad ng forced evacuation sa barangay poblasyon dahil sa baha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, 10 residente na natrap sa kanilang bahay ang nirescue ng mga otoridad. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong residente. Ayon sa Pag-asa, dulot ng localized thunderstorms ang pag-ulan sa Mindanao. Mga kapuso, asahan pa rin po ang mga pag-ulan ngayong araw. Yan ay kahit mahina ang pag-iral ng habagat ayon sa Pag-asa. Apektado pa rin po ng habagat ang western section ng Luzon kasama ang Metro Manila. May itinaas na thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang mga biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat sa mga nasabing lugar na hanggang mamayang alas 10 po ng gabi. Mas makakaasa naman sa maaraw at maayos sa panahon ang Visayas, Mindanao at mga natitirang bahagi ng Luzon, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm o biglaang pag-ulan. Base naman po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains ngayong umaga sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging malawakan ang ulan pagsapit naman ng hapon at ng gabi. Maging alerto po sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang big time na taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 7 pesos and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 6 pesos and 80 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang 4 pesos and 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggo na yung taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, epekto yan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Davao Oriental.
Natuntun po ng PHIVOX ang epicenter, 15 kilometro timog silangan ng bayan ng Baganga, pasado alas 7 ngayong umaga. Naramdaman ang intensity 3 na pagyanig sa Tarragona, Davao Oriental, Nabunturan, Davao de Oro, Digos, Davao del Sur, Bislig, Surigao del Sur at sa Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 2 naman sa mga bayan ng Maco, Compostela, Monte Vista at Mawab sa Davao de Oro, habang intensity 1 sa Tandag, Surigao del Sur. Pinaalerto pa rin po ng PHIVOX ang mga residente sa mga posibleng aftershocks. Nabangga ng dump truck ang puting van na yan sa intersection papuntang Bacolod Silay Airport sa Silay Negros Occidental. Sa lakas ng pagbangga, muntik nang tumagilid ang van. Sugatan ng 7 magkakaanak na pasahero ng sasakyan. Ayon sa pulisya, posibleng nawala ng preno ang truck. Paliwanag naman ng truck driver sa mga otoridad, nag-blackout siya habang nagmamaneho. Hindi nagbigay ng pahayag ang nangangasiwa sa dump truck. Pinalaya muna ang truck driver habang hinihintay maisampa ang reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA ang naging tugon ng gobyerno sa krisis sa langis dahil sa gulo sa Middle East. Tinalakay rin po ang flood control scandal at West Philippine Sea, pati ang ilang usaping malapit sa ordinaryong Pilipino, gaya po ng buwis, kuryente, transportasyon at kalusugan. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses pinalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Mula sa pagpapanagot sa kanyang sariling pinsan dahil sa flood control scandal na sentro ng kanyang SONA noong nakaraang taon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hanggang sa matapang na pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Pinalakpakan din ang mga usaping malapit sa sikmura ng ordinaryong mamamayan, gaya ng pagpapalawak ng tax exemption. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Ang nais ng Pangulo, isama sa exemption ang kumikita na hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa ngayon, exempted ang mga kumikita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Ipinanukala niya ang pagbibigay ng amnesty sa buwis. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggal na ang system loss charges. Ito ang binabayaran ng mga consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Hinimok din ng Pangulo ang mga mababatas sa ipasa ang Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya ang mga rooftop solar panels at battery storage systems. Nangako ang Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako. Kabilang na riyan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Pati ang mas pinalawak na benepisyo pangkalusugan. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Mas madali na rin daw ang pag-access sa tulong medikal sa pamamagitan ng eMyFit program para mapabilis ang pagkuha ng serbisyo medikal para sa mga Pilipino. Ibinida rin ng Pangulo na naging maagap sila sa pagtugon na magkakrisis dahil sa gulo sa Middle East. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ilang beses ding sinabi ng Pangulo, ang mga pondong naiiwas sa mga tiwali ay ibinuhos ng pamahalaan sa mga proyektong pakikinabangan. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA News. Iginagalang daw ni dating House Speaker at Leyte First Representative Martin Romualdez ang nabibintong paghahain ng mga kaso laban sa kanya ng ombudsman na binanggit sa SONA ng Pangulo kahapon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi dumalo si Romualdez sa SONA ng kanyang pinsang Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Naniniwala raw siya na dapat sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magpatunay kung ano ang totoo. Handa rin daw si Romualdez sa patunayang wala siyang nalabag na batas. Kamakailan po ay inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan si Romualdez kaugnay sa mga questionableng flood control project ng gobyerno. Dati nang itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa flood control scandal. Kaugnay sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggalan niya ang system loss charges, makakapanem natin si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng mga nakikinig. Ano pong posisyon ng ERC sa panawagan ng Pangulo sa kanyang SONA na alisin na yung system loss charges? Bukas ang komisyon at sumusuporta ito dito. Ang kakailanganin na nga lang ay yung pag-amyenda ng EPIRA, specifically yung Section 43F, dahil dito nakabata yung umiiral nating regulasyon patungkol sa pangungulekta ng system loss charge.
Very briefly po, pakipaliwanag nga po, ano ba itong system loss charge at bakit ito sinisingil sa mga consumer? Sa kasalukuyan kasi ito ay inaalaw ng batas. Ito ay gastusin doon sa kuryenteng isinusupply sa atin. Halimbawa na lang sa isang kaban ng palay. Kung ikaw ay magsusupply ng isang kaban ng palay ng 50 kilos at ito ay nabili mo ng sa halagang 50 kada isang kilo, ito ay 2,500. Pero kung itong palay na ito ay natuyo at ang naibenta mo lamang ay 40 kilos na lang, syempre kung ibebenta mo pa rin ito ng 50 sa halagang 50 kada kilo, bawas na ang iyong mare-recover. So kakailanganin talaga ng may karagdagan, i-gross up mo siya at nang sa ganun ay ma-recover mo pa rin yung halagang 2,500. So yan ang analogy natin pagdating sa system loss. Yung mga utilities kasi, yung dami o yung quantity ng kuryente na yan na dumating sa kanila, kapag ka ito ay isusupply na sa kanyang mga customer, bawas na dahil nga may mga technical at non-technical na losses na siyang nagpapababa doon sa kantidad o yung quantity na naibebenta niya actually sa kanyang mga consumers. Tama po ba na ginawa ito para maengganyo yung mga negosyanteng mag-invest sa energy sector? Ito naman ay para lang mabawi. Merong mekanismo na kung saan nababawi itong costs associated with these system losses. Dahil nga ito ay pwedeng may kapabayaan din ang mga utilities, kaya't mayroon siyang cap na pinatutupad namin. Pero meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito maiiwasan. Dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. At sakaling maisabatas po itong pag-amyenda sa IPIRA Law, gaano po kaya ito kabilis matanggal, itong sinisingil sa mga consumers? Immediate naman, pwede natin na talagang ipahinto na ang pangongolekta ng system loss charge. Of course, umaasa tayo na doon sa konsulta kapag ka ito ay tatalakayin na, ay mapag-usapan din kung ano ang gagawin dito sa gastos na ito, kung paano na ito mababawi ng kung sino man ang nag-incur nito. At nang sa ganon ay hindi naman din malagay sa alangan yung ating mga utilities at yung kanilang viability long term. Ayun nga po, ano po magiging implikasyon kaya nito dito sa ating mga operation sa sustainability ng distribution facilities? Kung sila ang mag-absorb noong gastusin na ito, una, kakailanganin talaga na mapababa nila yung kanilang aktual na system loss to the barest minimum. Nang sa ganon ay hindi naman napakalaking gastusin ito na sila ang mag-absorb dahil hindi na nila maaaring ipasa ito sa kanilang consumers. Yung pagpapasa naman po ng Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya ang mga rooftop solar panels at battery storage systems, gaano po ito ka-feasible at kabilis magagawa? Oo, ang komisyon naman ay nahanda na gawin kung ano ang tutukuyin na dapat niyang gawin pagdating sa pagpasa ng mga batas na ito. But I understand ito ang mga batas na ito ay tumutukoy doon sa pagpapababa pa at pagpapabilis ng pag-i-install ng mga sariling generation facilities tulad ng solar at kung mayroon mang magagawa pa ang komisyon sa lalong pagpapa-streamline ng proseso ng pagkuha ng permit sa aming tanggapan ay gagawin namin. Pero yung mga solar rooftop naman talaga na purely for household, ito naman ay exempted na rin talaga sa pagkuha ng certificate of compliance mula sa komisyon. So hindi na po kailangan ng mga permits, kahit sino po pwede mag-install ng kanilang sariling rooftop panel? O para sa amin, ang mga self-generation facilities na ito for household, for hospital, for clinics, nasasaklaw na siya nung exemption na nasa IPIRA IRR na hindi na sila kailangan pang kumuha ng certificate of compliance sa amin. Pero of course, kung sila naman ay papasok sa mga arrangement tulad ng net metering, mayroon naman tayong mga streamlined na procedures nang sa ganon ay mapabilis din ang pagkuha nila ng lisensya mula sa amin. Nabanggit din po ng Pangulo yung paggamit ng nuclear power plant. Napapanahon ba ito at gaano po kahanda rito ang Pilipinas? Nagkaroon na naman tayo ng batas tungkol dito at ang komisyon ay nakikiparticipate doon sa mga
pag-aaral na ginagawa kung ano ang magiging role ng aming tanggapan tungkol sa pagtatakda ng singil at sa pagpasok ng nuclear energy dito sa ating generation mix. Pakipaliwanag nga po, mas nagbago na yung teknolohiya pagdating sa nuclear energy. Mas safe na ho ba ito ngayon? Paano natin ipapaliwanag sa taong bayan kung ipupurso nga natin yung paggamit ng nuclear energy? Pagdating naman sa safety and other concerns, ito naman ay nasasaklaw ng batas at mayroong mga pamantayan. Of course, ito ay nasa ibang ahensya ang pangangalaga tungkol sa mga ganitong usapin. Ang sa amin ay pagdating sa usapin ng kung magkano ang dapat na ipasisingil sa kanila kung sila ay makapagtatayo na ng mga planta at makapag-supply sa ating grid. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Yan po si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Heto na ang latest ngayong Tuesday. Share your blessings ang eksena ni Barbie Forteza sa pagdiriwang ng kanyang 29th birthday. May advance birthday bash si Barbie sa isang orphanage sa Antipolo City. Sa tulong ng kanyang fans, ipinagdiwang ni Barbie ang kanyang kaarawan kasama ang ilang abandoned and abused children and teens. Masaya raw ang Kapuso star na napasaya niya ang mga bata roon. At isa raw yan sa mga motivation niya para ipagpatuloy ang pag-aartista. Chika niya sa akin dahil 29 na siya this Friday, expect a different Barbie daw sa kanyang upcoming projects. Kabilang ang Honor Thy Mother series na pagbibidahan nila ni megastar Sharon Cuneta. At ang pelikulang Saving Cherry, kung saan may sexy version daw ni Barbie na mapapanood. A liberating experience for me. It's definitely a different Barbie, a wild Barbie that you have to watch out for. As in, medyo may mga sexy tayong magaganap. Hindi mo kaya. Sugatan ng isang foreman ng isang construction site sa Pasig matapos masaksak ng isang trabahador. Ang paliwanag ng naarestong trabahador sa Balitang Hatid ni EJ Gomez. Dugo ang nakaupo ang isang lalaki sa labas ng isang construction site sa Barangay Ugong, Pasig City nitong linggo. Ang 41 anyos na biktima, foreman sa construction site na sinaksak umano ng isa niyang trabahador ayon sa pulisya. Base sa investigasyon, nagiinuman ng mga construction worker at foreman nang magkainitan ang dalawa sa mga trabahador kabilang ang pamangkin ng foreman. Nung hindi na sila magkaintindihan, yung suspect natin bumalik sa kanilang barracks, kumuha ng kutsilyo at yun sanang paggagamitin panaksak doon sa pamangkin ng biktima. Kaya lang itong pamangkin nakaiwas, kaya itong biktima natin na nasaksak, yun ang tinamaan. Noong pagdating po namin, bali po nagkalat na rin po yung dugo. Meron na po siyang dressing, meaning meron na po nag-alalay sa kanya ng sugat malapit po sa kilikili po, sa kanang bahagi po ng dibdib. Approximately 3 inches yung pinaka-open wound. Isinugod sa ospital ang biktima na nalagay sa kritikal na kondisyon ayon sa kanyang kaanak. Kwento ng anak ng biktima, base raw sa pahayag ng ama. Napatayo po sila papa sa labas ng pinto. Iba po dapat ang sasaksakin. Bigla po si papa ang sinaksak at pinaghahabol po din yung mga katrabaho ni papa ng saksak. Aawat lang po talaga dapat ang tatay ko kung sakali man pong may rambulan. Inaresto ng pulisya ang 22 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang ginamit na patalim. Ayon sa sospek, hindi niya intensyon na saksakin ang kanilang foreman. Dumepensa lang daw siya sa nag-amok na pamangkin ng biktima. Depends lang po, ma'am. Yung nagampas ng bote, yun talaga una kumuha ng kutsilyo. Tinulak siya kasi ng pamangkin niya. Kaya napunta sa akin nun, kaya natamaan ng kutsilyo. Pasensya po sa nangyari po na gano'n, na nasaksak po siya. Pero wala po akong balak na saksakin po talaga siya. Sa Pasig City Police Custodial Facility, nakadetain ang sospek na maharap sa reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang senior citizen matapos hampasin ng kahoy
sa barangay Poblasyon sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon po sa kaanak ng biktima, mag-isa lamang noon ang 85 anyos niyang hipag sa loob ng kanyang bahay. Na-recover ng mga otoridad sa crime scene ang ginamit na kahoy sa krimen. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman ang motibo sa pamamaslang sa natanggap ng biktima na cash gift bilang senior citizen. Mayroon na silang person of interest pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye habang nag-iimbestiga. Kinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang benepisyong makukuha sa usap-usapang Artificial Intelligence Hub na itatayo sa Tarlac. May ambag daw ito sa ekonomiya at mga trabaho sa bansa. Iginit din ng Pangulo na patuloy na ipaglalaban ng gobyerno ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Matapang ang mga huling salita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Binigyan siya ng standing ovation sa kanyang tinuran. Hindi tinukoy ng Pangulo ang pinatutungkulan niya, pero binanggit ang anyay banta sa dignidad at respeto sa sarili ng mga Pilipino. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na patuloy na isusulong ng gobyerno ang 2016 Arbitral Award na nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy anyang gagamitin ang anumang mapayapa at legal na paraan laban sa mga magtatangkang sirain ang tagumpay na ito. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Bago yan, itinampok ng Pangulo ang maayos na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa na magandaan niya ang bunga sa ekonomiya. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoque mushrooms. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Isa sa ipinagmalaki ng Pangulo ang pakikibahagi sa Pax Silica Initiative na pinangungunahan ng Amerika. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Pero patuloy ang pagpuna ng iba't ibang grupo sa anila'y hindi binabanggit na magiging epekto ng proyektong ito at maaaring idulot na pinsala sa mga lupain, kalikasan at kabuhayan ng mga magsasaka. Sa sektor ng edukasyon, sabi ng Pangulo, patuloy ang pagpapalakas sa senior high school curriculum. Patunay anya ang tumataas na kalidad ng kolehiyo sa bansa. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Sa mga mas batang mag-aaral, mabisang suporta, sabi ng Pangulo, ang nagpapatuloy na school-based feeding program. Sa programang ito,
mapapakain natin ang mahigit 4.2 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Higit pa sa maayos na edukasyon, nanawagan ng Pangulo sa pagpapaigting ng proteksyon sa mga bata. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies, and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga magulang at kaanak ng mga mag-aaral na nasawi sa karahasan. Kabilang dito ang mga biktima ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Binigyang diin ng Pangulo na ang pagtutulungan ng pamahalaan, law enforcement, komunidad at Department of Education para sa seguridad ng mga paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Pinuri ng Pangulo ang kadakilaan ng mga guro at ibinida ang binuksang mahigit 30,000 posisyon para sa kanila. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakapit-bisig sa gitna ng anyay mga banta sa seguridad sa loob at labas ng bansa. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Hindi raw nanood si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sinabi yan ng bise sa The Hague, Netherlands matapos bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention center ng International Criminal Court. Sabi pa ng bise, hindi siya umaasang makukulong ang pinsan ng Pangulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Binalikan ni VP Sara ang sinabi ng Pangulo noong 2025 na may makukulong daw kaugnay sa flood control scandal bago magpasko, bagay na hindi anya nangyari. Kinukuha pa ang reaksyon dito ng Malacanang. Sinabi ng Pangulo kahapon na ang edukasyon ang nangunguna sa kanyang administrasyon. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin si 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Ms. Connie. Thank you for having us to talk about the son of the President yesterday. Yes, sir. Ito nga po, satisfied po ba kayo sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA pagdating po sa education sector naman?
Of course, we are glad na sinabi pa rin ng Pangulo, inulit niya na priority niya, pinakamataas na priority niya ang education, tulad ng sinabi niya last year sa SONA. Tapos welcome din naman yung expanded career progression na na-promote na yung mga teachers natin finally, na dati ay 12 years. Tapos sinabi din niya yung importance ng TVET at ang kalagahan ng skills development kasi magandang pag-enlighten yan sa ating kabataan. Pero syempre, may mga hinahanap tayong sagot. Yes, na-expand po natin ang school-based feeding program, pero na ang ugat po nito ay stunting sa first 1,000 days, so 0 to 2 years old. At doon po medyo kulang pa yung atensyon at talagang trabaho natin. Nakita po natin for the first time in decades, umakyat ulit ang stunting rate natin to 25%. Ang mahirap po sa stunting, irreversible ito pagdating sa damage sa cognitive development. So maganda na lumalawak yung mga feeding programs, pero yung first 1,000 days, ito po ang pinakamahalaga pagdating sa nutrition. Ikalawa, hinahanap din po natin, and we were looking forward to hearing more of the President's directions when it comes to illiteracy kasi we are still in a learning crisis. Lumabas po sa datos ng DepEd na yung grade 11 noong February, 88% of them are struggling readers, still cannot read for their grade level. So ano yung plano, direksyon, ano yung urgency natin para maiayos ito at matulungan ng ating mga estudyante? Doon po medyo naghahanap pa po tayo ng sagot. You've mentioned yung first 1,000 days ng isang bata ay napakahalaga para hindi magkaroon ng stunting dun sa growth nila. Yes. And this is a whole government approach. Ano ho ang tulong na ibinibigay naman sa inyo ng DOH patungkol po dito? Yung DOH po, kausap natin for several months. Actually, halos isang taon na tayo nag-uusap. Pero sa totoo lang, kailangang umupo ng sama-sama ng DOH, NNC, DILG at ng DSWD at DepEd para talagang kumpunuhin yung iba't ibang aspeto nito. Kasi malaki nito, bahagi sa DOH at NNC, tapos yung mga LGUs. Pero nung kausap po natin sila, marami pa rin confusion. Sino ba ang bibili? Sino ba ang gagastos? Sino ang magpo-procure? Sino ang magbibigay sa mga bata at mga magulang? Paano hahanapin yung mga magulang? Marami pang question mark sa implementation ng batas. Kaya marami pang kailangan gawin ang DOH para tutukan ito bilang chair ng National Nutrition Council. Oo nga po, itong checklist po ninyo kasama sa hindi ho nabanggit yung konkretong aksyon para mabawasan ang admin work ng mga guro. Hindi pa rin ho ba yun nare-resolba? Kasi apart from this issue with DOH din, and then ito pa ho yung sa guro naman. Opo. Yes, ma'am. To be fair, marami na pong nagawa yung administration na sa ngayon, sa taong ito, bawat school may isa ng admin officer na tutulong sa mga teachers at principals. Pero isa lang po yun per school. So kulang na kulang pa yan, lalo na sa mga malalaking schools na talagang maraming estudyante, maraming paperwork. So yung mga teachers na kausap po natin, hinihintay pa talaga nila na maramdaman yung buong ginhawa sa pamamagitan ng pagdulot ng admin officers or pagpapadala ng admin officers, tapos yung pagbabawas ng school forms mula 174 school forms naging 75. Pero ang sabi ng mga guro, medyo madami pa rin daw. So yung mga kailangan nating siyasatin, alin bang mga forms ang talagang medyo mabigat gawin ng mga guro? Kasi sinasabi nila, hirap pa rin sila at hindi pa rin makapag-focus sa pagtuturo. Okay, so sa nalalabing 2 taon po ng Pangulo sa pwesto, nakikita ho ba natin na talagang mapapatupad pa kaya any of these programs po na nakakaroon po kayo ng challenges? Yes, we are hopeful because of obviously with the hard work of DepEd, Ched TESDA, and the commitment of the President, and also the strong support for education in both houses of Congress. Talagang pinakamataas na budget para sa edukasyon this year. Tapos wala pong tigil yung trabaho ng maraming leaders natin tungkol sa edukasyon. Ang sana lang po, talagang tanggapin natin, hindi business as usual. We need to work with urgency. Kailangan mas bumilis pa po sa implementation kasi napakarami po nating hinahabol. Dekadang mga problema ang hinahabol natin pagdating sa stunting, pagdating sa illiteracy, pagdating sa pagde-deliver ng textbooks para sa bawat estudyante na hinahanap pa rin po ng ating mga teachers at ng mga mag-aaral. Yung Inclusive Education Act tsaka yung anti-bullying, lalo na po dun sa balita nga po na pinakita kanina about yung school violence tsaka yung bullying na nangyayari sa schools. Hindi pa rin po fully nai-implement yung revised guidelines ng Anti-Bullying Act. So inaasahan po natin na sana mas lumalim at talagang maging epektibo yung implementation nito para maging ligtas ng mga lugar ang ating paaralan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin. Thank you, Ma'am Connie. Salamat din po sa lahat ng nakikinig at champions ng edukasyon. Yan po naman si EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis.
Pag-alagala ang lalaking yan na may dalang 2 patalim sa isang intersection sa Paris, France. May nakasaksi sa kanya umanong pananaksak sa isang babae kaya agad natawag ang pansin at binalaan ng maraming pedestrian. Ang ilang bystander sa lugar, lakas loob na kinuyog at hinuli ang lalaki. Isa rin naka-off-duty na pulis ang rumisponde. Ayon sa pulisya, may 2 iba pang babaeng nasaksak ang nasabing lalaki. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilala ng suspect at ang motibo sa krimen. Patay ang isang batang 4 na taong gulang matapos matrap sa nasusunog nilang kwarto sa Talisay, Cebu. Ayon sa Talisay Fire Office, natutulog ang biktima kasama ang kanyang batang tiyuhin nang magsimula ang apoy sa hinihinalang nag-overheat na clip fan sa loob ng kwarto. Napansin ng isang kapitbahay ang sunog. Nang saklolohan, hirap silang buksan ang kwarto dahil nakalock yun sa loob. Nasawi po ang biktima dahil sa matinding lapnos sa halos buong katawan. Sugatan naman ang kasama niyang tiyuhin na 6 na taong gulang. Parehong bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte batay sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research Group. Sa survey na isinagawa nitong July 4 hanggang 11, bumaba ng 8 puntos ang performance rating ng Pangulo. 47% itong mula sa 55% noong March 2026. Bumaba naman ng 5 puntos ang performance rating ng Vice, 45% mula sa dating 50%. Sa trust rating naman, 5 puntos ang ibinaba ng Pangulo na nasa 49% mula sa 54% noong Marso. Ang trust rating naman ng Vice, bumaba ng 8 puntos na nasa 47% mula sa 55%. Ayon sa Octa Research Group, ginawa ang survey sa panahon na sinimula ng impeachment trial sa Vice, inaresto si Senador Dante Marcoleta, tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo at kuryente, mataas ang inflation rate at may bagyong Inday. Ang survey ay may 1,200 respondents at may plus-minus 3% margin of error at non-commissioned o walang nagkomisyon para gawin ang survey. Ayon sa Malacanang, lumalabas ang totoo sa mga survey at dapat makita ng mga Pilipino kung sino ang tunay na nagtatrabaho. Wala pang pahayag ang Office of the Vice President tungkol sa resulta ng Octa Research Survey. Update po tayo kaugnay sa mga hinuli sa mga kilos protesta sa SONA kahapon. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, na-turn over na sa DSWD ang 12 individual na kasama sa mga inilagay sa police custody matapos ang mga insidente kahapon na may kaugnayan sa SONA. Ito'y matapos mapatunayan ng mga minor de edad ang mga ito. Ang 39 na iba pang naaresto ay hawak pa rin ng pulisya. 9 sa kanilang inaasahang sasampahan ng mga reklamo gaya ng obstruction of justice at malicious mischief. Sabi ng Quezon City Police District, ipapaubayan na lang nila sa prosecutor's office ang pagtimbang sa mga ebidensya. May mga nakita raw ng paglabag sa batas kaya nagsagawa sila ng pag-aresto, sabi ni QCPD Chief Brigadier General Randy Glenn Silvio. Samantala, patuloy naman ang pag-iimbestiga ng PNP sa pagsabog ng improvised explosive device sa labas ng main entrance ng Department of Justice at pagkakarecover ng isa pang IED malapit sa Senado kahapon. Sabi ni Colonel Allen Reyco, Acting Chief ng Public Information Office ng PNP, wala na silang nakikitang pang banta sa DOJ at sa Senado. Pananakot pa rin ang nakikitang motibo sa 2 insidente, sabi ng PNP. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr. na walang shrapnel ang mga ginamit na IED. Balik Sir Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Bistado ang iligal na operasyon ng pagsasali ng ilang produktong petrolyo sa Lucena, Quezon. Nahuli sa akto ng pulisya ang 13 tao na isinasali ng petroleum products mula sa tanker trucks papunta sa plastic containers. Isinasali naman ang LPG sa mga tangke. Nasabat sa compound ang nasa 16 na milyong pisong halaga ng petroleum at LPG products. Arestado naman ang mga suspect na nasa kustodiya na ng mga pulis. Wala silang pahayag. Sa gitna naman ng impeachment trial, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na
mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Sinabi yan ng bise nang dumalo siya sa programa para sa Filipino community sa London itong Sabado. Sinisikap pang makuha ang reaksyon dyan ng Pangulo at ng Malacanang. Binisita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete ang Western Command. Yan ay para alamin ang kasalukuyang sitwasyon at kahandaan ng mga tauhan at kilalanin ang kanilang serbisyo sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Iginawad ni Navarrete ang Wounded Personnel Medal sa 2 tauhan ng Westcom na nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ginawaran din niya ng Meritorious Achievement Medal ang Westcom team bilang pagkilala sa matagumpay na operasyon at mahusay na koordinasyon ng command. Sinurpresa ni Born to Shine star Kobe Brown ang co-star niyang si Olive May sa kanyang recent fan meet. Napuno ng hiyawan at kilig ang venue nang mag-duet ang Sparkle Artists. Layag na layag ang tambalang JC at Megan na kinakikiligan sa serye. Chika ni Olive, well appreciated ang pagpunta ni Kobe pati na ang effort ng fans para makapag-bonding sila even just for a day. Extra grateful siya sa feedback na natatanggap para sa kanyang karakter na hindi lang daw basta kontrabida. Si Kobe naman mas na-appreciate raw ang kanilang nagagawa sa series para makapaghatid ng saya sa mga manonood. I felt so grateful na I get to do this job and I get to make people happy. People don't really get this opportunity and you just need to make the most out of it. And you always have to give back to the people who support you po. I am happy na they do understand my character kasi I can say na Megan is a really beautiful character. With flaws, she's trying naman her best to really achieve her dream. Ganyan. Speaking of fan meets, isang fun-filled afternoon din ang pinagsaluhan ng Miyako Cuties at ni Jing ng Born to Shine na si Ralph Miyako. Game na kumasa si Ralph sa exciting games at hatawan sa dance floor. Nakaselfie rin ng lucky fans ang kanilang idolo. Abangan sina Kobe, Olive at Ralph sa mas tumitindi pang mga eksena sa Born to Shine, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. May dahil tag-ulan po, importanteng maging handa anytime, anywhere. Payong kaibigan lang, abay gawing ugali ang pagdadala ng payong. Kung takot mabasa, gayahin nyo ang mga bida namin from Caloocan. Ulan ka nga, may mabisang panangga naman ang tatay ni News Cooper Joey May T. Reyes. May dalang payong si Papa na hindi papatalo sa laki. Galing din noon si News Cooper Joey, isang kapatid, isang pinsan at isang kaibigan. Dahil inabutan ng ulan, to the rescue si Papa, dala ang giant umbrella. Galing. Silong na silong si friend at ang pamilya at may space pa yata para sa 5 ang extra large na payong, simbolo ng extra pagmamahal ng isang haligi ng tahanan. Deserve ang spotlight bilang main character! Ay, gagawin ko rin yan kung ayaw ko mabasa. Oo, laki ng payong. Oo, ganyang kalaki din ang pagmamahal ng tatay. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.